Ako si Marco Cruz, ako ay isang joyride rider. Kilala ako sa sipag at dedikasyon ko sa trabaho ko, na siguro dahil na rin sa hilig ko sa motor at paminsan-minsan sa pamamasyal. Bihasa ako sa pagmumotor at madalas akong nagna-night ride sa probinsya para mag-relax at kahit papaano makalabas sa ingay ng Maynila. Kahit na mabigat ang traffic at magulo ang buhay sa Maynila, importante sa akin ang kalayaan na naibibigay ng mga daan sa labas ng syudad. Bukod sa tahimik ito, maganda din ang klima na malanghap mo kaya maganda ito para sa akin na pagod sa maghapon na trabaho. Isang Biyernes ng gabi, nagpasya akong pumunta sa isang lugar na mas malayo kaysa sa dati kong pinupuntahan. Narinig ko kasi ang balita tungkol sa isang sikat na ruta na palaging pinupuntahan ng motorista. Sinasabi nilang may magagandang mga liko dito at mga atraksyon na alam ko sa sarili ko na hindi ko kayang palampasin. Ang daan ng Marilake ay isang popular na lugar sa mga motorista dahil sa ganda ng daan nito at sa lamig ng klima nito pagsapit ng gabi. Pero base sa mga lokal na nakakausap ko, hindi lang ito tanyag dahil sa ganda ng kalikasan na binibigay nito, kundi kilala din ito dahil sa mga nagpapakita ng mga multo rito pagsapit na ang hating gabi. Ayon sa lokal na alamat, may isang espiritu na nagpapakita rito at pinaniniwala ang may binabantayan itong daan na nagpaparusa sa mga nagtatangkang gambalain o sirain ang kanyang teritoryo. Habang nagmamaneho ako sa gabi, unti-unti nang nawala ang mga ilaw ng lungsod at pinalitan ito ng makapal na hamog galing sa mga nagsisitaasan na bundok na nadadaanan ko. Bawat liko ko ay nagbibigay sa akin ng satisfaction at tumataas ang adrenaline ko habang bumibilis ako. Ang daan ay tila walang hangganan, paikot-ikot ako sa kagubatan na parang sarili ko ang daan habang ako ay bumabiyahe sa kasagsagan ng liwanag ng buwan. May napansin akong alternative route na batay sa karatula na nakakabit sa poste, ay ito daw ay papunta sa isang sikat na atraksyon sa lugar. Kaya naman na-curious ako at pinuntahan ito. Habang binabaybay ko ang daan, napansin ko na pahirap ng pahirap ang daan at tila ba ang hamog ay patuloy na natatakpan ang dinaraanan ko. Takot ang naramdaman ko noong mga panahon na iyon, pero sa kagustuhan na marating ang sikat na atraksyon na iyon, ay nagpatuloy ako. Habang binabaybay ko ang kahabaan ng kabundukan, tila'y patuloy na kumakapal ang hamog na nagresulta ng pagkadisgrasya ko. Sumayad ang ilalim ng motor ko kaya nag-full stop ito at sumubsob ako sa harapan ng motor ko. Nawalan ako ng malay ng ilang segundo at paggising ko, nagulat ako dahil mailiwanag akong nakita na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Kaya naman pilit akong tumayo para humingi ng saklolo at para magtanong na din kung may atraksyon ba sa dulo. Habang ako'y naglalakad, nagulat ako dahil isang lumang bahay ang bumungad sa akin na gawa sa pawid. Sa sobrang luma nito, wala sa isip ko na may nakatira dito pero dahil sa ilaw na nanggagaling sa loob nito, na-curious ako at unti-unting lumapit sa bahay. Dahil sa takot ko sa lugar at sa desperasyon na din na makarating sa pupuntahan ko, binuksan ko ang pinto. Nagulat ako dahil sa taas nito ay may mga lata na kumalansing at sinabayan ng mga ungol ng aso sa paligid ko. Kaya naman sa takot ko ay pumasok ako sa loob at sinara ko ang pinto. Sa loob, malamig ang pakiramdam at puno ito ng hamog na nanggagaling sa maliit na bintana nito. Ang silid ay puno ng mga lumang kasangkapan na natakpan ng alikabok at ang mga dingding ay puno ng mga luma at punit na litrato. Ang pinagmumulan ng ilaw ay isang lumang lampara na nasa isang lamesa. Habang pinagmamasdan ko ang bahay, pumukaw sa akin ang iba't ibang litrato na nakasabit sa dingding. Imahe ito ng iba't ibang mga sakuna na sa pagkakaalam ko ay nangyari rin sa mismong bayan na iyon. Sa unang picture frame, nakita ko ang imahe ng isang babae na umiiyak habang hawak ang dugo ang anak nito sa kanyang kamay. Ang pangalawa ay imahe ng mga tao na tila ba'y pinipigilan ang demolisyon sa kanilang komunidad. At ang pangatlo ay imahe ng isang malungkot na batang babae na nakasuot ng bestida sa tabi ng daan. Sa takot ko sa mga nakita ko sa mga larawan na iyon, nagpasya akong lumabas na ipagpatuloy na lamang ang biyahe ko dahil wala rin naman akong pagtatanungan. Pero nang malapit na ako sa pintuan, biglang humampas ang isang malakas na hangin at sa sobrang lakas nito biglang bumukas ang pinto sa harap ko at tumama ito sa mukha ko na naging dahilan ng pagtumba ko. Noong mga panahon na iyon, puno ng takot ang nararamdaman ko na sabayan pa ng mga ungo ng aso na nanggagaling sa labas ng bahay. Habang ako ay patayo sa pagkakatumba, isang malungkot na iyak ang bumalot sa loob ng bahay. Iyak na tila ba'y galing sa hinagpis ng isang bata.
Nilabanan ko ang takot ko at pilit ko itong binabaliwala, pero sa bawat pag-iwas ko na marinig ito ay patuloy na lumalakas ang iyak nito at sa dulo ay bigla itong bingisi na parang pinagtatawanan ako. Sinubukan kong sumigaw para may makarinig sa akin pero walang boses na lumalabas sa bibig ko at kahit pilitin kong tumakbo ay hindi ko maigalaw ang mga paa ko na parang ako ay paralisado. Sa labas ng pinto naman, maririnig mo ang isang mahina ngunit tila nanggagalaiti na boses. Huwag ka umalis, huwag mo kaming talikuran. Ang talinghagang boses na iyon ay tila nagmumula sa iba't ibang boses ng mga sinaunang tao. Kinuha nito ang aking atensyon, at sa desperasyon, pinilit kong tumakbo patungo sa pinto. Ngunit bumuwad sa akin ang isang babae na nakatayo sa harap ng pinto na duguan at basag ang bungo nito. Sa takot ko, tumakbo ako pabalik sa silid at hawak-hawak ko ang aking dibdib dahil sa biglang pagtaas ng tibok ng puso ko sa takot. At sa pagpasok ko sa kwarto, sunod-sunod ang mga bulong na narinig ko. Mga halo-halong galit at pagmamakaawa na nanggagaling sa kisam at sa mga larawan na nakasabit sa pader. Palayain mo kami, bigyan mo kami ng hustisya. Bulong nila. Ang mga gumagambala ay tila unti-unting bumubuo sa isang mas malakas na presensya at tila'y gustong kumawala. Mula sa gitna ng kadiliman, nalampara lang ang aking ilaw, isang anyo ang lumitaw, isang espiritual na babae na nakatayo sa may pader, ang kanyang mukha puno ng takot at lungkot. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin, puno ng malalim na kalungkutan. Huwag mong iwanan ang aming tahanan. Tulungan mo kami na makakuha ng hustisya. Sa isang huling desperadong pagtatangkang makalabas, sinira ko ang bintana at nagmadali palabas. Tumakbo ako patungo sa motor ko, nagsimula ito sa nanginginig na mga kamay. Habang umuusad ako palayo mula sa bahay, ang iyak ko ay humupa, ngunit ang mga larawan ng mga multo ay nanatili sa aking isipan, bumubulong na hindi ko na kailanman maiiwasan at makakalimutan. Ilang araw din ang lumipas at tila ay gumagambala pa rin sila sa isipan ko. Hindi ko maalis sa isipan ko ang paghingi nila ng tulong at pagmamakaawa na makahingi ng hustisya sa ginawa sa kanila. Kaya naman kinabukasan, nagpatawag ako ng pari sa malapit naming simbahan para puntahan ang lugar na iyon para mabasbasan at tuluyan na silang manahimik at maging masaya na sa nangyari sa kanila. Habang binabaybay namin ang kalsada papunta sa bahay na bebendisyonan ng pari, nagulat ako dahil bigla na lang nawala ang kanto papasok sa bahay na pinasok ko noong gabi na iyon. Nawala na din ang karatula na nagsasabing alternative route papunta sa sikat na atraksyon ng lugar na iyon. Nagpabalik-balik kami na umaasang nakaligtaan ko lang iyon, pero sinuyod na namin bawat kanto at wala talaga akong nakita na pamilyar sa kanto na pinasukan ko noong gabi na iyon. Kaya naman bumalik kami sa lugar na kung saan tanda ko na lumiko ako at nagtanong na lang sa lokal doon. Nakausap ko si Kuya Fernando, isang residente doon. Kinwento ko lahat ng nangyari sa akin at nabanggit ko na sa lugar na iyon ako lumiko. Habang pinapakinggan ni Kuya Fernando ang kwento ko, napailing ito at nabanggit na hindi na iyon bago sa lugar nila. Ang madalas daw na nabibiktima ay ang mga turista na namamasyal sa lugar nila. Meron na rin daw mga nawala sa kanila na namasyal lang pero hindi na alam kung saan na napunta. Pero nabanggit nito na maihaka-haka daw na may isang komunidad noon na naninirahan sa kabundukan na kung saan ako napadpad at namatay silang lahat dahil sa pagtatangkang pigilan ang relocation noong panahon na iyon na nagresulta ng kalagim-lagim na massacre. Kaya humihingi sila ngayon ng hustisya at takot pag may nakikita silang bagong mukha sa lugar nila. Habang pinapakinggan ko ang kwento ni Kuya Fernando, doon ko napagtanto ang dahilan kung bakit hanggang ngayon patuloy pa rin silang gumagambala at humihingi ng hustisya sa malagim na nangyari sa kanila. Hindi ko na muling binanggit ang gabing iyon. Ang lumang daan ay kalaunan nakalimutan at bumalik ako sa aking pang-araw-araw na hanap buhay. Ngunit sa karanasan ko na iyon, namulat ako sa realidad ng buhay na hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng pantay-pantay na karapatan sa kanilang pinaglalaban. Nais kong ibahagi ang isang karanasang naging sanhi ng matinding takot sa akin na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maklimutan. Ang pangyayaring ito ay nag-iwan sa akin ng matinding epekto na tila isang bangungot na hindi ko maalis mula sa aking isipan.
Bagaman matagal na ang nakalipas, hindi pa rin ako makapaniwala na totoo ang mga kalagim-lagim na nangyari sa buhay ko, na tila isang bangungot ng nakaraan. Ako ay isang high school student na noon ay nasa grade 11. Itago ninyo ako sa pangalang Hana. Tuwing Sabado at Linggo, o sa mga araw na walang pasok, madalas akong naglalako ng gulay kasama ang aking nanay. Nakasanayan na naming bumili ng mga damit para kay nanay kapag nakakabenta kami ng marami. May mga gulay kaming palaging inihahanda upang may maibenta at kahit papaano'y matustusan ang aming pangangailangan sa paaralan. Mahabang panahon na kaming bumibili ng mga damit sa ukay-ukay. Bukod sa mura, maganda pa ang kalidad ng mga ito. Karamihan sa mga damit na nabibili namin ay ginagamit ko sa paaralan dahil tila bago pa rin ang mga ito. Ito lamang ang kaya ng aming pamilya, kaya't hindi ako nagrereklamo sa mga bagay na mayroon ako. Mula pagkabata, nakasanayan na namin ni nanay ang ganitong pamumuhay. Simple ang aming buhay, ngunit sapat ang aming pagkain, gamit sa bahay, at pang-araw-araw na pangangailangan. Ang pinakamahalaga sa akin ay kumpleto ang aming pamilya. Ako lamang ang kasama ni nanay, at ang kapatid ko naman ay nasa kolehiyo bilang isang second-year student. Ang aming ama ay nagtatrabaho sa bukirin at nag-aalaga ng baboy. Tuwing Sabado, pumupunta kami ni nanay sa bayan upang mag-abang ng mga bagong paninda sa ukay-ukayan. Madalas kaming tinatanong ng mga nagtitinda doon kung gusto naming bumili ng mga bagong dating na paninda. Naging suki kami ng mga nagtitinda dahil palagi kaming bumibili at nagkukwentuhan. Walang naging problema sa mga damit na isinusuot ko. Alam naming galing pa ito sa ibang tao, kaya't nilalabhan namin ito ng mabuti bago gamitin. Isang araw, habang kami ay namamalengke ng mga sangkap sa bahay, narinig namin ang usapan ng mga ale na nasa gilid lamang namin. Ang pag-uusap nila ay patungkol sa ukay-ukay kaya't nadala kami ng kuryosidad at nakinig kami. Balita ko may bagong pwesto sa ukay-ukayan. Sabi ng isa. Ano naman kung may bago? Magsasara din yan. Sagot ng isa pang ale. Pero nabalitaan namin na kamamatay lang ng asawa at anak ng nagtitinda doon. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, pero paano kung ang mga damit na binibenta nila ay sa kanyang asawa at anak? Kumalabit siya sa kanyang kasama. Naku, hindi naman siguro sila ganun kasama para gawin yon. Isa pa, huwag kang maniwala sa sabi-sabi lang. Nagtinginan kami ni nanay at umalis kami. Dumating ang panahon ng JS prom at hindi na sana ako sasali dahil magastos, ngunit ang aking mga magulang ang nagpasya na sumali ako dahil minsan lang ito sa buhay ko. Ang tema ng mga senior high ay kulay itim. Sa totoo lang, gusto ko nang umatras dahil sa practice pa lang ay nahihirapan na ako. Hindi ako marunong sumayaw at hindi rin ako sanay sa dami ng tao. Ngunit pinilit ko na lang ang sarili ko at sinabi na isang gabi lang ito. Nagdesisyon kami ni nanay na maghanap ng black dress sa ukay-ukay para sa JS prom. Kung wala kaming makita, magrerenta na lang kami. Sabi ko na nga sa'yo na huwag na akong sumama, ang mahal ng renta. Paano kung wala sa ukay-ukay? Sabi ko kay nanay habang papunta kami sa bayan. Nak, minsan lang yan sa buhay mo. Naranasan din naman yan ng ate mo noon. Hindi mo na mararanasan yan sa kolehiyo. Sagot niya. Tumango na lang ako dahil wala akong magawa. Pagdating namin sa ukay-ukayan, puno na ng tao dahil Biyernes. Tumakas ako mula sa klase para lang makapamili. Mas mabuti na raw na maghanda na kami bago maubusan ng mga damit. Halos mawalan na kami ng pag-asa ni nanay sa paghahanap ng black dress. Maraming bagong pwesto ngunit halos walang makitang dress. Nang makarating kami sa dulo, nakita namin ang isang bagong ukay-ukayan at nakita na may display silang itim na dress. Pumunta kami agad doon at tinanong ang nagtitinda. Ate, magkano ito? Tanong ni nanay. Bilhin ninyo na, nag-iisa na lang yan. Naibenta na ang iba kanina. Sagot ng nagtitinda. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng kakaiba sa dress na iyon dahil sa pagkakasabi ng nagtitinda. Sinabi ko kay nanay na subukan pa namin maghanap sa iba, ngunit wala na kaming mahanap. Mura pa ang dress at ito na lang ang tanging natira, kaya kinuha na namin ito. Nawala sa isip namin ni nanay ang narinig naming kwentuhan ng mga ale, kaya't hindi namin naiwasan ang mga sumunod na pangyayari. 3 araw bago ang JS prom, naghanda na kami ni nanay at inayos ang mga damit na susuotin ko sa araw na yun.
Pinasuot sa akin ni nanay ang dress para tingnan kung ano ang magandang iperes dito. Pumunta ako sa kwarto para suotin ang dress. Nang ilabas ko ito, nalabhan na at napatuyo na. Habang nasa banyo ako at suot ang dress, bigla akong nakaramdam ng kakaibang pakiramdam na tila may nagmamasid sa akin. Ang balahibo ko ay tumindig at nagpatuloy ito habang isinusuot ko ang bestida na iyon. Lumabas ako ng banyo at dumiretso kay nanay. Pagdating ko, bahagyang nagulat si nanay. Tinanong ko siya, bakit po, nay? Hindi ba bagay sa akin? Nung paglabas mo ng banyo, nagulat ako kasi akala ko ibang tao. Akala ko kung sino na. Namalikmata lang siguro ako. Minsan ka lang kasi magbihis ng dress. Sagot niya. Tinitigan niya ako ng maigi at nang makontento, pinabalik niya ako sa kwarto upang magbihis. Pagdating ko sa kwarto, muling bumalik ang pakiramdam ko na parang may nakatingin sa akin, kagaya ng naramdaman ko sa banyo. Tumindig ang balahibo ko, ngunit isinawalang bahala ko ito. Nang tumingin ako sa malaking salamin, nagulat ako sa nakita ko, dahil hindi ko mukha ang lumabas sa salamin at ang ikinagulat ko pa, ibang mukha ang nagpakita sa salamin at duguan ang mukha nito. Sa sobrang kaba ko, napasigaw ako ng malakas at umiyak. Dali-dali namang pumasok si mama para silipin ako at pati siya ay napasigaw dahil habang akong umiiyak sa harap ng salamin, may nakita siyang babae na dumaan sa likuran ko. Agad niyang tinanggal ang dress sa akin at pinalitan ako ng ibang damit. Mabilis kaming lumabas ng kwarto na nanginginig at wala akong kaalam-alam kung anong nangyari sa akin noong mga oras na iyon. Sa sobrang kaba ko at takot, nawalan ako ng malay at nagising na lang ako na nasa bahay na ako ng albularyo. Ayon kay nanay, sinaniban daw ako nang lumabas kami ng kwarto. Si tatay na nasa bukirin ay umuwi rin dahil sa nangyari sa akin. Halos hindi raw nila ako makontrol at kung ano-ano daw ang lumalabas na dasal sa bibig ko. Pero ang kinatakot nila ay nung sabihin ko raw ang salitang, "Bitiwan niyo ako, maghihiganti ako sa mga gumawa nito sa akin." Wala akong natatandaan sa mga ikinuwento nila sa akin. Ang tatlong kaklase ko na bumili rin ng dress mula sa bagong ukay-ukay ay naranasan din ang parehong bagay. Halos magkakasunod din ang nangyari sa amin. Araw-araw may tinatakbo sa albularyo dahil sa pangyayaring ito. Nagising ako na nanghihina. Ang takot ko sa salamin at sa damit ay hindi nawala. Halos hindi ako pumapasok sa paaralan at mas pinili kong manatili sa bahay. Kaya naman nag-alala na sila nanay, kaya dali-dali silang pumunta sa pwesto ng nagtitinda ng ukay-ukay para tanungin kung bakit lahat ng bumili sa kanila ng itim na dress ay sinapian at itinakbo sa albularyo. Habang nagsasalita ang nanay ko, bigla na lang umiyak ang nagtitinda at pilit na pinalabas si nanay sa kanyang pwesto. Nanlaban si nanay at patuloy na tinanong ang nagbebenta kung ano daw ba ang misteryo sa mga damit na yun. Bakit anong tinatago mo? Bakit parang umiiwas ka sa mga tanong ko sa'yo? Sabi ni nanay. Tama na. Hindi lang kayo ang biktima ng mga damit na yun. Biktima din ang anak ko. Sabi ng tindera. Ipinasuot ko yan sa anak ko at sa katagalan unti-unti nagbago ang ugali nito. Hanggang sa naging mailap na siya sa amin at nadatnan na lang siyang wala ng buhay sa kwarto niya. Umiiyak ang tindera habang kinikwento niya kay nanay ang malagim na nangyari sa pamilya niya. Dahil sa mga narinig ni nanay na yon, dali-dali ito tumakbo sa amin para tingnan ako dahil baka mangyari din ito sa akin. Pero nung paalis na si nanay, bigla ito tinawag ng tindera at ito'y may kinwento. Ayon sa maghuhula na pinagtanuan ko, ang mga dress daw na yun ay isinuot ng mga batang biktima ng mga cyber activities at ipinasuot sa kanila yon para dumugin sila ng parokyano at kalaunan. Pinapatay daw sila ng mga ito dahil nagpumilit daw sila na tumakas at iwan ang malaswang gawain na iyon. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw sila natatahimik dahil hindi sila nabigyan ng maayos na libing o dasal man lang para manahimik na ang kanilang kaluluwa. Nung mga panahon na yun, dun na pagtanto ni nanay ang dahilan, bakit hanggang ngayon gumagala pa din ang kanilang kaluluwa at pilit na nanghihingi ng hustisya sa mga taong bumaboy sa kanila at pumatay. Nang makauwi si nanay, dali-dali nitong kinuha ang itim na bestida at tinawag nito si tatay para maghukay sa likod ng aming bahay para ilibing ang bestida na pinaniniwalaan nito na pag-aari ng isa sa mga biktima sa krimen na iyon. At ipinatawag din nito ang kaibigan nitong pastor para mag-alay ng dasal, para matahimik na ang kaluluwa nila.
Habang nagdadasal ang kaibigan ni nanay na pastor, bigla na lang lumakas ang ihip ng hangin at pumatak ang malakas na ulan. Nagpatuloy pa rin kami sa pagdadasal dahil sabi ng pastor sa amin, kailangan daw namin tapusin ang dasal para sa ikatatahimik ng kaluluwa ng mga batang naging biktima nung panahon na yun. Tumagal ng 20 minutes ang pagdadasal ng pastor at nang nabanggit na niya ang salitang rest in peace. Nagulat ako dahil nagpakita sa akin sa makapal na hamog ang batang babae na suot-suot ang itim na bestida nito pero dahil sa kapal ng hamog, naglaho ito at hindi na ulit nakita pa. Nang matapos na ang dasal, sabay-sabay na kaming naglakad papasok at sa paglalakad na yun, nagulat ako dahil sa narinig kong bulong na sumagi sa tenga ko na naglalaman ng salitang, Salamat, matatahimik na ako. Nung mga panahon na yun, imbes na takot ang maramdaman ko, mas nanaig sa akin ang awa dahil sa kalunos-lunos na nangyari sa mga ito na hindi man lang nabigyan ng hustisya ang pagkamatay nila. At sa mahabang panahon, patuloy pa rin silang umaasa na may isang taong makakatulong sa kanila. Hi! Tawagin niyo na lang ako sa pangalan na Jen. Karaniwan, tahimik at peaceful ang library ng aming school. Pero nung papalapit na ang finals, nag-decide ang admin na buksan ito hanggang hating gabi para sa mga estudyanteng nag-aaral. Malapit lang ang bahay ko, kaya pinili kong manatili sa library kaysa ma-distract sa ingay ng paligid sa aming bahay. Isang malamig na gabi ng Nobyembre, dumating ako sa library bandang alas 5. Gaya ng dati, nakahanap ako ng kapayapaan sa tahimik na lugar at tumagal sa pagbabasa sa aking libro. Hindi ko namalayan ang oras at napagtanto kong malapit ng mag-alas 10. Hindi pa ako nakapag-stay ng ganito ka-late dati. Karaniwan, kahit alas 8 na ng gabi, madami pang tao na nag-aaral sa library ng school. Pero ngayon ay nagulat ako dahil ako na lang ang mag-isa na nandito. May ilang pahina na lang akong natitirang i-review, kaya nagpasya akong tapusin na agad at umuwi. Sobrang focus ko sa pag-aaral, hindi ko na namalayan ang oras. Habang akong abala sa pag-aaral, may biglang tunog na pumutol sa katahimikan ko. May naramdaman akong mabagal at gumagapang nayapak sa taas ng kisam. Nang tumingin ako sa taas, bigla na lang lumamig ang pakiramdam ko at nangilabot na ang pakiramdam ko at natakot. Tumingin ako sa paligid pero walang tao. Patuloy pa rin ang tunog at para bang palapit ng palapit. Agad kong kinuha ang mga gamit ko at nagmadali palabas ng library. Ang mahabang koridor sa labas ng library ay napapaligiran lamang ng mahinang ilaw galing sa ibang establishment at para bang may mga anino na sumusunod sa akin sa paglalakad. Nang palapit na ako sa exit, may nakita ako isang figura na nakatayo sa dulo ng koridor. Para bang isang anino ng babae na lumulutang sa madilim na bahagi ng lugar. Dahil na rin sa pag-aalala ko, bigla kong nabanggit ang salitang, "Sino yan?" Hindi sumagot ang babae at bigla na lang ito naglaho ng parang bula. Nagmadali akong umalis at patuloy na naglakad patungo sa kalsada. Ang kalsada, na kadalasang busy kahit late na, ay para bang naging ghost town dahil na rin sa dilim ng daan na tinatahak ko. Dahil sa takot ko nakatuon na lamang ang tingin ko sa kalsada sa kadahilanan na baka magpakita ulit ito sa harap ko. Habang naglalakad ako, napansin ko na naman ang isang anino na nag-uunahan sa likuran ko. Nang lumingon ako, nakita ko ang isang babae na mabagal na naglalakad palapit sa akin. Nang palapit di ito, napansin ko ang duguan nitong mukha at tila bay may galit sa mga mata nito dahil na rin sa talim ng tingin sa akin. Nakatakip din ng buhok ang mukha nito, kaya hindi ko siya masihado maaninagan. Natakot ako at nag-alinlangan, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hindi ko siya kayang lapitan o kahit maglakad lang sa tabi niya. Sumisigaw ako pero walang lumalabas sa bibig ko at kahit anong pilit ko na tumakbo ay hindi ko magawa. Biglang lumapit ang babae at nagtanong sa paiyak na boses, "Nakita mo ba ang anak ko?" Naparalyze ako sa takot. Desperado kong itinuturo ang malapit di kanto sa amin na umaasang madistract siya. Lumingon ito sa itinuro kong lugar at naglakad ang babae sa direksyon na yun hanggang sa sinundan niya iyon at unti-unti siyang naglaho. Pagkawala niya sa paningin ko, tumakbo ako. Ang isip ko ay punong-puno ng takot at pangamba. Kailangan kong makahanap ng tao na pwedeng mahingian ng tulong. Habang tumatakbo, narinig ko ulit ang boses niya. Ngayon ay pasigaw naman ito at nagmumula sa malayo, "Nakita mo ba ang anak ko?"
Nagising na lang ako na nasa sarili na akong kama. Natagpuan daw ako ng kapitbahay namin na nakahando sa isa sidewalk at dinala ako pa uwi. Kinwento ko lahat sa kanya kung ano ang nangyari nung gabi na yun at nagulat ako sa pahayag niya. Kinwento niya sa akin ang isang malungkot na trahedya noong 1978. Isang babae daw na nagngangalang Jessica ang nawalan ng anak dahil sa isang aksidente sa mismong lugar kung saan siya nagpakita. Nadisgrasya silang dalawa habang binabaybay ang lugar na iyon at sumalpok sila sa isang tulay na naging dahilan kung bakit nahulog ang anak nito sa lawa at hindi na muling nakita. Sinasabi na ang espiritu ni Jessica ang naglalakbay sa paligid ng lugar na iyon at patuloy na naghahanap ng hustisya sa nasawi niyang anak. Magmula noon, hindi na ako nag-stay ng late sa library ng school namin. Dahil sa nakakakilabot na experience ng gabing iyon. Pero hanggang ngayon ay bumabagabag pa din sa akin ang lunos na nangyari sa mag-ina na hanggang ngayon ay patuloy pa rin na humihingi ng hustisya dahil sa nangyari sa kanila. Ako nga pala si Sofia. Nais kong ibahagi ang karanasan ko noong college ako. Isa akong second year college student noon at sa apartment lang ako panandali ang naninirahan. Ang nakaraan kong apartment ay may kalayuan sa school na pinapasukan ko, kaya naisipan kong lumipat ng mas malapit sa school. Mahal kasi ang pamasahe at madalas ay traffic, kaya naisipan ko na lang lumipat sa isang mas malapit sa school at lalakarin ko na lang. Dagdag pa ang pagiging late ko sa klase dahil nga sa traffic ay malayo pa. Nakuha ako sa scholarship kaya kahit medyo may kahirapan, tinuloy ko ang pag-aaral ko. Maayos ang lahat noong nasa dati pa akong apartment. Madalas akong naglalagay ng earphone para makinig ng mga music dahil nakasanayan ko na ito. Nakakawala ng stress at para sa akin, napapagaan nito ang loob ko. Mura rin naman sa dati kong apartment, ngunit iyon na nga dahil may kalayuan sa school, sa pamasahe ako napapagastos. Isa akong working student at sapat na iyon sa pagkain at pang-araw-araw kong pangangailangan. Pinapadalhan din naman ako ng mga magulang ko na nasa probinsya. Mahirap lang kami kaya pinagtitiisan ko ang mga bagay na mayroon ako dahil alam kong makakaangat din ako sa buhay. Nagsimula ang kwento ko noong lumipat ako sa isang apartment. Normal ang lahat ng makarating ako. 10 minuto ang lalakarin para makarating sa school na ayos na sa akin iyon. Wala akong napapansing mali sa bahay kahit makaluma ang disenyo nito. Sigurado ka ba, Iha, na riyan ka mag-a-apartment? Tanong sa akin ng matanda na galing sa loob ng bahay katabi lang ng apartment. Opo, Lola. Bakit po? Nagkibit balikat lang siya sa akin at tila nag-aalanganin na sabihin ang pakay niya. Mag-iingat ka lang. Halos lahat kasi na pumupunta riyan ay umaalis din kasi natatakot sila. Duda ako sa sinabi ng matanda dahil may sarili silang apartment na pinaupahan. Naisip ko noong mga panahong iyon na baka sinisales talk lang ako ni Lola. Tinanguan ko na lang siya at mumiti. Ayos na po ako, Lola. Sige po, mauuna na ako. Parang lumang bahay na ang apartment pero kumpleto sa appliances at may wifi. Medyo madilim ang loob dahil kulay brown ang pintura. Maraming kwarto at banyo, kaya hindi mahihirapan ang sinumang titira rito. Libre na ang tubig at kuryente ayon sa sinabi ng may-ari. Sa isang buwan nga ay 1,500 lang ang bayad, kaya hindi ko na ito tinanggihan dahil sa mura. Ito ang susi na kwarto mo. Sabi ng may-ari habang binibigay sa akin ang susi. Tinanggal ko ito habang titig na titig siya sa akin. Hindi ka ba natatakot sa multo? Biglang tanong niya sa akin na ikinataka ko. Umiling na lang ako rito kahit naguguluhan ako sa tanong niya. Hindi naman po ako naniniwala sa mga ganoon. Madalas akong mag-isa na naglalakad sa dilim at hindi natatakot sa mga ganoong bagay dahil hindi ako naniniwala sa kanila. Hindi ko pa kasi nakikita at naniniwala akong guni-guni lang iyon ng mga tao. Wala na kasing gustong pumunta rito. Tinignan ko siya nang nagtataka. Bakit po? Maganda naman po ang service. Nagkibit balikat siya. Natatakot daw sila. Bala ko na nga sanang ipasara ito. Pagkatapos niyang sabihin sa akin lahat ng kailangan niyang sabihin, umalis na siya. Ilang araw ang lumipas at maayos naman ang naging kalagayan ko sa bagong apartment.
Sinabi ko nga sa mga kaklase ko na lumipat na ako ng apartment dahil panay sila tanong kung bakit napakaaga ko na dati ay halos lagi akong late. Sigurado ka sa apartment na pinuntahan mo, Sophia? Tanong ng isa kong kaklase. Ilang tao na rin ang nagtanong sa akin ng ganoong bagay. Ano bang mayroon sa apartment na yon? Wala naman, para kasing ang creepy. Wala bang bumubulong sa'yo roon? Noong mga panahong iyon, hindi ako kumbinsido sa sinabi niya. Parang may gusto siyang sabihin na hindi niya masabi. Wala naman, maayos naman eh. Hindi niya na ako sinagot pagkatapos noon. Ilang araw pa ang lumipas at wala nang nagtanong patungkol sa apartment na tinitirahan ko ngayon. Wala naman kasing mali at napakatahimik nito. Nakakapag-focus ako sa gawain ko sa school. Isang araw, gumagawa ako ng report at sandamakmak na activities, karamihan ay deadline na kaagad kinabukasan. Hindi ko nga namalaya na napagabi na pala ako sa paggawa. Iyon ang unang beses na maglalagay ako ng earphone sa gabi. Madalas ay kapag papunta na ako sa school, saka ko lang isinusuot. Naisipan kong ilagay dahil hindi ko na matapos-tapos ang activities ko. Ngunit nang magpatugtog ako, may narinig akong bulong. Sophia. Isang mahinang bulong na hindi ko malaman kung saan nanggagaling. Mahina ngunit may tunog na nakakatakot at malalim. Isinawalang bahala ko na lamang ito at nagpatuloy sa ginagawa. Ngunit ilang minuto lang ay nariyan na naman ang mahinang bulong na binabanggit ang pangalan ko. Sophia. Tinanggal ko ang earphone na nasa tenga ko at nagpalingalinga. Naisipan kong itigil na ang pag-earphone dahil baka nagluluko lang ang earphone ko. Pagkatapos kong magawa ang isa pang activity, naisipan ko nang magpahinga at matulog dahil baka pagod lang ako sa paggawa ng activities. Kinabukasan, nagising ako dahil sa isang panaginip. Sa sama ng panaginip ko, napabangon ako kaagad at tinignan ang oras. Ang panaginip ko ay halo-halong bulong na hindi ko maintindihan. Noong mga panahong iyon, hindi ko rin alam kung panaginip ba talaga o may bumubulong talaga sa akin. Pero dahil hindi ako naniniwala sa mga ganunang bagay dati, hindi ko na lang ito pinansin. Isinawalang bahala ko ang lahat at nagpatuloy sa ginagawa. Hanggang sa sumunod na araw, napapansin ko ang pagbulong sa pangalan ko kahit umaga. Nangyayari lamang madalas kapag nagsusuot ako ng earphone. Kapag hindi ko suot, naririnig ko ito sa tuwing naliligo ako at nagkakalampag ako ng mga gamit ko. Napapansin kong kapag maingay, siya namang marinig ko ang bulong. Wala akong takot na nararamdaman dahil iniisip ko na guni-guni ko ang lahat. Naisip ko rin noong panahong iyon na hindi pa kasi ako sanay sa bago kong tinitirhan. Sa sumunod na araw, nagulat ako dahil may babae rin pala akong kasama sa apartment. Ninisiyan niya ako at sabay kaming lumabas mula sa magkaibang kwarto. Hindi ko man lang namalayan na may kasama pala ako sa apartment na ito samantalang ilang linggo na akong nag-uupahan. Nakalimutan kong sabihin na second floor ang apartment at nasa second floor ang kwarto ko. Maliit lang naman ang apartment kahit second floor, kaya ipinagtataka ko kung bakit hindi ko man lang napansin na may kasama pala akong nakikiupahan. Siguro ay tahimik din siya kagaya ko. Hindi kita napansin. Kakapunta mo lang dito, tanong ko sa kanya dahil baka kararating niya lang talaga. Hindi, matagal na ako rito. Huwag ka na umalis dito para may kasama ako. Sabi niya sa akin at mumiti. Napangiti na lang din ako kahit medyo creepy ang dating sa akin ang sinabi niya. Nagpatuloy na lang akong maglakad at naisipan kong pumasok na sa school. Sinubukan kong magsuot ng earphone sa school at magpatugtog ng music. Wala na ang mga bulong na paulit-ulit kong naririnig kapag nasa apartment ako. Sa school, hindi ko marinig ang mga bulong kahit maraming tao sa paligid. Normal ang mga araw ko mula nang makilala ko si Dean. Dean pala ang pangalan niya. Nagtatrabaho raw siya sa kabilang kalsada. Hindi ko pa nadadaanan doon kaya wala akong ideya na may nag-hire doon. Magkatabi kami habang ako ay gumagawa ng activities ko sa school. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya dahil bahagya siyang nakatagilid. Pero sa tingin ko ay nagse-cellphone siya. Nagsuot ako ng earphone dahil panatag na akong may kasama. Ngunit maya-maya lang, nariyan na naman ang mga bulong. Tulungan mo ako. Isang mahinang bulong, ngunit malinaw sa pandinig ko. Lumingon ako kaagad kay Diane na nanatili sa pwesto niya. Tinanggal ko ang earphone ko at tinanong siya. Diane, ikaw ba yon? Lumingon siya sa akin ang nagtataka. Ang alin? Taka niyang tanong.
may narinig ka bang bumulong ng tulungan mo ako? Tanong ko sa kanya. Napaisip siya at umiling. Wala naman akong narinig. Baka guni-guni mo lang dahil dyan sa earphone mo. Siguro nga. Napatango na lang ako sa kanya at hindi ko na muling sinuot ang earphone ko, dala ng hindi maipaliwanag na kilabot. Sa pagdaan ng mga araw, unti-unti akong napapatanong kung bakit ako may naririnig na bulong sa apartment kahit wala naman akong earphone. Sinubukan kong patugtugin ang music habang naka-earphone sa school at wala namang bumubulong. Napapaisip ako kung guni-guni ko ba o maniniwala na ako na totoong bulong iyon ayon sa sabi-sabi ng iba. Bumabalik sa isip ko ang mga tinatanong ng tao sa paligid ko kung sigurado na ba ako sa apartment ko. Naisipan kong tanungin ang kaklase ko kung may alam siya tungkol sa apartment. Nang makita ko siya, hindi na ako nagpaligoy-ligoy at agad siyang tinanong. May alam ka ba tungkol sa apartment ko ngayon? Taka niya akong tinignan at napakamot. Bakit mo biglang natanong yan? Wala lang. Marami kasing nagtatanong kung sigurado na ako roon eh. Baka may alam ka. Napapakamot siya sa ulo at parang ayaw niyang sabihin. Baka kasi kapag sinabi ko sa'yo, magagalit ka. Baka sabihin mo tinatakot lang kita para umalis ka sa apartment na yon. Umiling lang ako sa kanya. Ayos lang, hindi ako magagalit. Gusto ko lang marinig kung anong mayroon. Sa panahong iyon, mukhang wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sabihin sa akin. May nakapagkwento kasi sa akin na may bumubulong daw roon. Doon niya sana ako magupahan, pero sinabi sa akin ng kapitbahay na madalas umaalis din kaagad ang mga nagupahan doon kasi nakakatakot. Matagal na walang nagupahan doon, ikaw na lang ulit. May nakuna na rin daw roon. May napakamatay na babae roon at siya raw ang humihingi ng tulong. Umaalis na lang sila kasi may nagpaparamdam. Wala raw kasing tumatagal dyan at lahat sila nagsisialisan, kaya kahit mura, walang pumupunta. Nagtataka nga ako, ang tagal mo na riyan pero mukhang okay lang naman. Siguro kwento-kwento lang talaga nila? Noong mga panahong iyon na ikinukwento niya sa akin, nakaramdam ako ng pagtindig ng balahibo ko. Hindi ko alam kung bakit ako kinabahan. Gaya ng ikinuwento niya, nakakarinig nga ako ng bulong na hindi naman dati naririnig. Simula noon, hindi ko alam kung itutuloy ko pa ba ang paninirahan ko sa apartment. Isa akong hindi naniniwala sa mga ganoong bagay, pero ngayon ay nakakaramdam na ako ng takot at pag-aalinlangan. Sinubukan kong hanapin si Diane at tanungin siya. Nang makita ko siyang nasa kusina, tinanong ko siya, "Diane, paano kung lumipat tayo ng apartment?" Tumingin siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit kumunot ang noo niya at parang nainis sa tanong ko. At bakit ako lilipat dito? Dito na tayo. Taka ko siyang tinignan. "Matagal ka na rito?" Tanong ko sa kanya habang abala siya sa ginagawa niyang paghiwa ng karne. Matagal na ako rito. Kaya bakit ako alis? Tumango na lang ako sa kanya at umalis. Naisipan kong umalis muna sa apartment at maglakad-lakad sa park. Napaisip ako sa sinabi ng kaklase ko. Sinabi niyang matagal nang walang nakatira sa apartment. Ngunit sabi ni Diane, matagal na siya roon. Hindi ko alam kung anong iisipin ko noong mga panahong iyon. Sa huli, hihintayin ko na lang ang may-ari at siya na mismo ang tatanungin ko. Pagkatapos kong tanungin siya, aalis na ako. Matagal-tagal pa bago magdalawang buwan, kaya nagtiis muna ako sa nakakakilabot na bagay. Kada buwan lang kasi bumibisita ang may-ari ng apartment. Doon ko lang din na-realize na bakit minsan lang siya bumibisita. Habang dumadaan ang mga araw, patuloy na lumalala ang takot ko sa apartment. Gusto ko nang lumipat, ngunit nagtitiis na lang ako dahil ayaw ko namang basta na lang umalis. Paulit-ulit kong naririnig ang paghingi ng tulong sa tenga ko. Kahit tanungin ko si Diane, wala naman daw siyang naririnig na ganoon. Isang araw, sinubukan kong sundan si Diane. Madalas kasi ay wala siyang pasabi na umaalis siya. Nagpapaalam ako sa kanya tuwing papasok ako sa school. Sinundan ko siya sa kabilang daan. Hindi naman gaanong masikip ang daan at nakasemento na, kaya hindi ako mahihirapang umuwi. Saglit siyang nawala sa paningin ko nang may nagliparang ibon sa likuran ko. Paglingon ko sa harapan ko, wala na siya. Sinubukan kong pumunta sa dulo, ngunit hindi ko na siya nahagip. Doon, nagulat ako dahil may sementeryo, madamo na ang paligid at parang hindi gaanong nabibisita ng mga tao.
Kitang-kita ko pa rin ang mga puntod. Kinilabutan ako sa nakita ko, kaya naisipan kong bumalik na lang. Ang ipinagtataka ko noong oras na iyon ay saan ba talaga pumunta si Dean at bakit siya biglang naglaho. Dumating na ang ika-2 buwan at atat na atat akong nagtanong sa may-ari. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Bakit po? Bakit yan ang ipinayat mo? Iha, okay lang naman na umalis ka rito. Ipapasara ko na rin ito. Noong mga panahong iyon, para siyang nagmamadali. Bakit niyo po ipapasara? Matumal ang nagupahan. Second floor pa naman ay iisa lang ang gumagamit. Gulat akong napatingin sa kanya at lumapit sa kanya. Tinignan ko ang paligid. Anong ibig niyo pong sabihin, mag-isa ko lang? Gulat kong tanong at natataranta. Tinignan niya ako nang nagtataka. Iha, iisa lang ang nakatira rito at ikaw lang. Wala nang ibang nakikiupahan. Malulugi lang ako. Napatawa ako ng peke sa sinabi ng may-ari. Nakaramdam ako ng kaba at pagtaas ng balahibo ko dahil kasama ko si Dean na matagal na raw ditong naninirahan. Tinignan ko ang book at ako nga lang talaga ang nandito. Auntie, wag naman po kayong magbiro ng ganyan. May kasama po ako rito. Matagal na po siya rito, ang sabi ni Dean. Nang panahong iyon, hinila niya ako palabas sa apartment. Gulat niyang tinignan at natataranta. Naramdaman ko ang takot sa kanyang sarili. Ano pong mayroon? Kinakabahan ako sa ikinilos niya. Ang sabi mo ba ay Dean? Iha, umalis na tayo sa apartment na ito. Akala ko ay hindi na siya nagpaparamdam. Pero ang batang yun, si Diane, matagal na siyang patay. Nagpakamatay siya noon dyan mismo sa apartment. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noong sinabi niya iyon. Naghalong kaba at panginginig ang buong katawan ko dahil nakakausap ko siya mismo. Paano po nangyari iyon? Bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Nakakausap ko siya ng buhay na buhay. Hindi ko napigilang mangilid ang luha sa takot. Maya-maya pa, nagtawag siya ng mga kasama upang kunin ang gamit ko sa loob. Sumama ako sa loob kahit puno ako ng takot sa sarili. Gusto kong masiguro na totoo siya, natataranta ako dahil sa takot na nararamdaman ko. Saan mo siya madalas nakikita? Tanong sa akin ng may-ari. Itinuro ko ang kwarto niya na madalas siyang lumabas, sinabi niya na bodega iyon. Ngunit sa pagkabukas namin ng pintuan, doon na tuluyang nanlambot ang tuhod ko nang makita ang nakasabit na katawan. Napasigaw kami sa nakita dahil sa nakakatakot nitong hitsura. Hindi ko napigilang mapaiyak sa takot habang nakatingin sa duguan at nakamulat ang matang nakatingin sa akin. Noong mga panahong iyon, hinang-hina ako at tila naubusan ng lakas. Ayaw ko sanang paniwalaan ngunit mismong mga mata ko ang nakakita. Diyos ko, umalis na tayo rito. Hinila na ako ng may-ari at kahit ang mga kasama namin ay napatakbo na dala ang gamit ko. Ang nakita raw namin noon ay hindi isang katawan dahil maayos nila itong inilibing. Hindi nila alam kung ano talaga ang dahilan niya kung bakit siya nagpakamatay. Ilang araw rin ang lumipas magmula nang makarecover ako mula sa trauma. Laging nanginginig ang katawan ko at naiisip ang mga bagay na nakakatakot. Nagpapasalamat na lang ako sa mga kaklase ko na tinulungan akong makalimutan ang nangyari. Magmula rin naman noon, hindi na ako nakakarinig ng bulong o kahit makita siya. Tuluyan ng pinasara ang apartment matapos itong dasalan. Hindi na muling pinabukas ng may-ari kahit ligtas na rito. Magmula noon, hindi na ako nakakarinig ng mga bulong dahil nasa bagong apartment na ako kasama ang iba kong kaklase. Nang maging ayos na ako, sinubukan kong bisitahin ang puntod ni Dean. Ibig sabihin ay siya ang humihingi ng tulong sa akin. Hindi ko alam kung ano ang naging dahilan niya kung bakit niya winakasan ang buhay niya. Ngunit masaya ako na ananahimik na siya ngayon. Magmula noon, naniniwala na ako sa mga nakakatakot na bagay. Na kahit dati ay hindi ako natatakot sa mga madilim na lugar, ngayon ay sinisiguro kong may kasama ako, at kahit ang nakakasama kong tao ay kinikilatis kong mabuti kung sila ba ay totoo. Natuto akong magdasal sa umaga, tanghali at gabi na dating sa umaga ko lang ginagawa. Nakagraduate ako ng college at ngayon ay isa na akong ganap na guro. Naibabahagi ko ito sa mga nagiging estudyante ko na kahit anong mangyari ay mag-iingat sila at huwag tatapusin ang kanilang buhay. At dito nagtatapos ang aking kwento.